Malugod kitang tinatanggap sa isang makapangyarihang panalangin batay sa Mateo 10:28. Pahintulutan mong tanggapin ang kapahingahan at ginhawa na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, tayo ay maghahandog ng isang malalim at nakaaantig na panalangin na ginawa upang muling buhayin ang ating pag-asa at ipaalala sa atin ang pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa gitna ng ating araw-araw na pakikibaka. Sa unang bahagi ng ating panalangin batay sa Mateo 11:28, lumalapit tayo sa presensya ng Diyos na may kababaang loob at katapatan. Inaamin natin ang bigat na ating pasan, ang mga laban na ating hinaharap at ang pagkapagod na ating nadarama. Sa bukas na puso, hinahanap natin ang ginhawa at kapahingahan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ito ay sandali ng lubos na pagsuko kung saan inilalapag natin sa Kanya ang ating mga sakit, takot at kahinaan. Hinahayaan natin na punuin ng banal na kapayapaan at katahimikan ang ating pagod na kaluluwa. Binubuhay muli ang ating pag-asa at pinatitibay ang ating pananampalataya. Sa banal na sandaling ito, nauunawaan natin na hindi tayo nag-iisa at lubos tayong makapagtitiwala sa mapagmahal na pag-aaruga ng ating Amang Makalangit. Sa ikalawang bahagi ng ating panalangin, batay sa Mateo 11:28, tayo ay inaanyayahang magnilay sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos hindi lamang kapag tayo ay pagod at nabibigatan, kundi bilang mga iniibig at tinatanggap kung sino tayo. Ang Kanyang biyaya ay nahahayag ng walang kondisyon, lumalampas sa ating mga kakulangan at kahinaan. Sa ating pagsuko sa Kanya, nararanasan natin ang gaan ng pagiging tinatanggap ng walang paghatol at walang hinihinging kapalit. Isa itong paanyaya na isantabi ang labis na pagbatikos sa sarili at payagan ang ating sarili na tanggapin ang mapag-arugang pagmamahal ng may lalang. Sa sandaling ito ng ganap na pagsuko, nauunawaan natin na ang kapahingahan na ipinangako ng Diyos ay hindi pansamantalang ginhawa lamang, kundi isang panloob na ang pagbabago na nagpapalaya sa atin mula sa gapos ng sariling paghatol at naghahatid sa atin sa tunay na pagtanggap at walang hanggang pag-ibig. Sa ikatlong bahagi ng ating panalangin, batay sa Mateo 11:28, tayo ay inaanyayahang lalo pang magpasakop sa presensya ng Diyos. Inaamin natin na may mga pasanin tayong hindi natin kayang dalhin ng mag-isa, kaya tayo'y lumalapit sa Diyos upang humingi ng ginhawa at kapahingahan. Natututo tayong magtiwala sa lakas ng Panginoon upang pasanin ang bigat ng ating mga alalahanin, takot at responsibilidad. Sa sandaling ito ng pakikipagniig, nauunawaan natin na ang tunay na kapahingahan ay hindi lamang pisikal, kundi umaabot hanggang sa pinakaugat ng ating kaluluwa. Hinahayaan natin ang kapayapaan ng langit na punuin ang bawat bahagi ng ating pagkatao, nagdadala ng kagalingan at pagbabagong buhay sa ating pinakamalalim na paghihirap. Sa ganap na pagsuko sa banal na pag-aaruga, natatagpuan natin ang katahimikan na lumalampas sa anumang panlabas na ang kalagayan at nag-uugnay sa atin sa diwa ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa ikaapat na bahagi ng ating panalangin, batay sa Mateo 11:28, sinisid natin ang kaibuturan ng ating sarili upang maunawaan na ang tunay na kapahingahan ay higit pa sa kawalan ng gawain. Ito ay isang kapahingahan na natatagpuan sa malapit na ugnayan sa presensya ng Diyos, sa katiyakang tayo'y iniibig ng walang kondisyon at tinatanggap kung sino tayo. Sa sandaling ito ng pagninilay, inaamin natin na madalas nating hinahanap ang kapahingahan sa panandaliang libangan, sinusubukang punan ang kakulangan sa loob sa pamamagitan ng mga panlabas na bagay. Subalit ang tunay na pinagmumulan ng kapahingahan ay nasa ating pagsuko sa pag-ibig ng Diyos.
Hinahayaan siyang pagalingin ang ating pinakamalalim na sugat at takayin tayo sa ganap na buhay na may pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pagkaunawang ang kapahingahan ng kaluluwa ay isang paglalakbay ng tuloy-tuloy na pagsuko at pagtitiwala sa banal na pag-aaruga. Natatagpuan natin ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa at katahimikan na tanging matatagpuan sa presensya ng mailalang. Sa ikalimang bahagi ng ating panalangin, batay sa Mateo 11:28, tayo ay lumulubog sa presensya ng Diyos upang hanapin ang kapayapaan at katahimikan. Sa gitna ng pang-araw-araw na hamon, natatagpuan natin sa Panginoon ang isang ligtas na kanlungan kung saan naglalaho ang ating mga alalahanin at nakatatagpo ng kapahingahan ang ating kaluluwa. Para bang may balabal ng kapanatagan na bumabalot sa ating buong pagkatao, pinapakalma ang mga bagyong nasa ating kalooban at pinaalalahanan tayo na hindi tayo nag-iisa. Sa katahimikan ng kasalukuyang sandali, nadarama natin ang banayad na tinig ng Diyos na bumubulong ng mga salita ng kaaliwan at pag-asa. Sa matalik na pakikipagtagpo sa mailalang, natutuklasan natin ang tunay na pinagmumula ng kapahingahan, yaong lumalampas sa mga panlabas na kalagayan at nag-uugnay sa atin sa diwa ng banal na pag-ibig. Pahintulutan mong mamahinga sa presensya ng kataas-taasan, hinahayaan ang kanyang kapayapaan na bumaha sa iyong puso at isipan, na muling nagpapalakas sa iyo upang harapin ang bawat bagong araw ng may pananampalataya at determinasyon. Sa ika-6 na bahagi ng ating panalangin batay sa Mateo 11:28, tayo ay nagmumuni-muni sa katiyakan ng nakaaaliw na presensya ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Kahit sa mga pinakamahirap na sandali, kapag tila hindi malalampasan ang mga laban at ang pagod ay nangingibabaw, natatagpuan natin sa Panginoon ang isang matatag na kanlungan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay lakas at nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Para bang iniunat niya ang kanyang mapagmahal na mga kamay upang tayo'y alalayan at gabayan, nagdadala ng ginhawa sa ating kaluluwa at muling nagbibigay lakas upang tayo'y magpatuloy. Sa sandaling ito ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, nauunawaan natin na ang tunay na kapahingahan ay hindi lamang isang pahinga mula sa laban, kundi ang katiyakan na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Tinatanglawan ang dilim at pinatitibay ang ating espiritu upang harapin ang anumang hamon ng may tapang at pananampalataya. Sa ika-7 bahagi ng ating panalangin batay sa Mateo 11:28, pinagninilayan natin ang kagandahan ng kapahingahan na ating natatagpuan sa presensya ng Diyos. Sa sandaling ito ng pagsuko at pakikipagniig, napapagtanto natin na bawat hamon, bawat kahirapan ay may mas mataas na layunin sa ating buhay. Kahit hindi natin nauunawaan ang dahilan ng mga pagsubok, nagtitiwala tayo na ang mga kamay ng Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan. Hinuhubog tayo at pinatitibay para sa mga landas na ating tatahakin. Natututo tayong makita ang sakit bilang bahagi ng proseso ng paglago at espiritual na paghubog. Alam na walang nasasayang sa plano ng Diyos. Sa banal na sandaling ito, inilalagay natin ang ating mga pag-aalinlangan at takot sa Panginoon, tiwala na Kanyang babaguhin ang bawat luha tungo sa pag-asa, bawat hamon tungo sa pagkakataon ng paglago. Pahintulutan mong mamahinga sa katiyakan na ang banal na pag-ibig ay laging naroroon, gumagabay sa iyong mga hakbang at muling nagbibigay lakas sa bawat bagong araw. Sa ika-8 bahagi ng ating panalangin batay sa Mateo 11:28, nahaharap tayo sa pangangailangan na matutong magtiwala kahit sa gitna ng mga hindi tiyak at hamon ng buhay. Isa itong paanyaya na lumusong sa lalim ng pananampalataya kung saan ang
Katuwiran ay nagpaparaya sa matatag na pagtitiwala, sa banal na pag-aaruga at layunin. Inaamin natin na madalas tayong humaharap sa mga sitwasyong hindi natin kayang kontrolin o maunawaan. Ngunit sa mismong mga sandaling iyon, tayo tinatawagan upang ilagak ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Natututuhan natin na ang tunay na kapahingahan ay wala sa kawalan ng problema, kundi sa katiyakan ng palagiang presensya ng Diyos sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Pahintulutan mong sumuko sa kadakilaan ng banal na plano, nagtitiwala na bawat hakbang na gagawin sa ilalim ng kanyang patnubay ay isang hakbang patungo sa kapayapaan at sa walang hanggang layunin na kanyang itinakda. Sa ikasiyam na bahagi ng ating panalangin, batay sa Mateo 11:28, tayo ay lumulubog sa malalim na pasasalamat sa pagkakaroon ng Diyos bilang isang ligtas na kanlungan para sa ating mga kahinaan at hangarin. Inaamin natin na sa harap ng kanyang mapagmahal na presensya, hindi natin kailangang magtago o ikubli ang ating mga sakit, kundi maaari tayong ganap na magpasakop sa kanyang pagbabagong biyaya. Para bang ang pinakamalalim na bahagi ng ating kaluluwa ay hinahaplos ng kanyang awa, ibinubunyag ang mga sugat na matagal nang naghahangad ng kagalingan at pag-aaruga. Ang ating puso ay bumubukas upang tanggapin ang banal na balsamo na nagbabalik ng pag-asa at muling nagpapasigla ng pananampalataya. Sa sandaling ito ng ganap na pagsuko, nauunawaan natin na ang tunay na lakas ay nasa pagsuko sa banal na kapangyarihan, sa pagpapakumbaba ng pagkilala sa ating kahinaan at sa lubos na pagtitiwala na siya'y sapat upang alalayan tayo sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Pahintulutan mong maranasan ang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa sa pagsuko sa mapag-arugang mga bisig ng Amang Makalangit. Sa ikasampu at huling bahagi ng ating panalangin batay sa Mateo 11:28, tayo ay inaanyayahang pagmasdan ang kagandahan ng araw-araw na pagbabago ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Bawat bagong umaga ay nagpapaalala na ang kanyang awa ay laging naroroon, handang balutin tayo ng lambing at habag. Isa itong paanyaya upang yakapin ang liwanag na pumapawi sa dilim ng gabi, muling nagbibigay lakas at nagbabalik ng pag-asa. Sa ating paggising sa bagong araw, tayo ay inaanyayahang kilalanin ang katapatan ng Panginoon na siyang sumusuporta at nagpapalakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok. Naway bawat pagsikat ng araw ay maging paalala ng walang patid na pag-aaruga ng Diyos, isang paanyaya upang magtiwala sa Kanya sa lahat ng sandali. Pinipili nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos na sumasama sa atin mula umaga hanggang gabi, gumagabay sa ating mga hakbang ng may pag-ibig at karunungan. Naway ang pagbabago ng Kanyang biyaya ay magbigay inspirasyon sa atin upang mabuhay ng may pasasalamat at pagtitiwala sa Kanyang ganap na plano. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong espesyal. I-like mo at mag-subscribe para sa mas marami pang nakapagpapatibay na mensahe. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana. Salamat sa iyong pagnanais na hanapin ang presensya ng Diyos. Lagi mong tandaan, ang tunay na kapahingahan ay nagmumula kay Jesus. Hanggang sa susunod na panalangin.